Dear Popoy, sa madalas kong pakikinig sa inyong programa, napagnilayan ko kung papaano ba ang tunay na anyo ng lalaking tunay na nagmamahal. Ako po si Ana, 23 years old mula dito sa Bulacan. Alam mo, no boyfriend since birth ako, NBSB. Takot po kasi akong maloko, masaktan, at higit sa lahat, maiwanan. Siguro dahil na rin sa mga kwentong naririnig at nakikita ko sa paligid ko tungkol sa mga relasyon na nauuwi lamang sa sakit, panloloko at pagkabigo. Kaya habang lumalaki ako, ay mas pinili kong ingatan ang sarili ko kaysa sa sumugal sa pag-ibig. Pero minsan napapaisip din ako, Popoy, kung ano nga ba ang pakiramdam ng mga bagay na nararanasan ng mga taong nasa loob ng isang relasyon. Bakit nga ba kahit sa nasasaktan na sila, patuloy pa rin silang umiibig? Bakit handa silang magpatawad at manatili kahit minsan ay sila mismo ay nauubos na? Ako po yung tipo ng tao na madaling madala sa mga kwento ng aking mga kaibigan at maging ng sarili kong nanay tungkol sa kanilang mga karanasan sa mga lalaki. May mga pagkakataon pong naiisip ko kung may mga lalaki pa nga ba talagang marunong na magmahal ng totoo at tapat. Yung lalaking hindi lang sa salita magaling kundi kaya ring panindigan at alagaan ang babaeng mamahalin nila. Bilang isang babae, gusto ko, Popoy, na maranasan balang araw ang mahalin ng tama at sigurado. Pero kasabay noon ay ang takot na baka sa huli ay masaktan lang din ako tulad ng ibang mga kababaihan. Kaya minsan, tinatanong ko sa sarili ko kung worth it pa nga ba ang maniwala sa pag-ibig sa panahon natin ngayon. Ano nga po ba ang anyo ng isang lalaki kapag tinamaan ng totoong pag-ibig? Papaano mo masasabi na seryoso siya at hindi ka sasaktan? Totoo po ba na may lalaking handang manatili kahit mahirap na ang sitwasyon at hindi lang sa umpisa magaling kuno magmahal? Umaasa po akong mabigyan ninyo ako ng payo para mas maintindihan ko kung dapat ba akong maniwala sa tunay na pagmamahal. Dahil sa totoo lang, gusto ko rin namang maranasan ang magmahal at mahalin. Pero, Kuya Popoy, natatakot ako. Baka maling tao ang pagkatiwalaan ko. Lubos na gumagalang, Ana. Ana. Relax ka lang. No boyfriend since birth po itong si Ana. At sabi niya nga, honestly ay natatakot siya sa mga sabi-sabi at sa mga kwento-kwento ng kanyang mga kaibigan at kahit sarili pang nanay tungkol sa mga manlolokong mga lalaki. Alam mo, kapag ka nag-focus ka talaga doon sa mga manloloko, doon sa mga manggagancho, sa mga nangiiwan na mga lalaki, ay hindi malayo na yun yung makita mo sa bawat lalaki kahit hindi mo pa sila nakikilala. Pero alam mo, unang-una, kailangan meron kang goal. Bakit mo ba gustong makipagrelasyon? Sa tingin mo ba ay napapanahon na para ikaw ay magkaroon ng relasyon? Or nadadala ka lang rin sa mga kwento na nakakakilig? Oo, masaya sila, yung mga ganyan na naririnig mo rin sa iyong mga kaibigan. Alam mo, hindi naman lahat ng kwento ng pag-ibig ay merong problema, merong iwanan, merong lokohan. Meron naman talaga yung maayos lang. Merong ilang hindi pagkakaunawaan dahil sa tayo nga talaga ay iba-iba mga tao, iba-iba rin yung takbo ng pag-iisip natin, but at the end of the day, merong mga mag-partner na nagbibigayan at mas pinipili nilang unawain yung isa't isa. 'Di ba? Kaya ikaw ay dapat na pumasok sa isang relationship kung sakasakali or at least magpaligaw na merong tamang intensyon. Gusto mo ba na pumasok sa isang relationship? Wala ba nagpupush sa'yo? Yung iba sasabihin, meron ka ng trabaho, boyfriend ka na. 'Di ba? O kaya naman, naku, ikaw na lang ang walang boyfriend sa inyong pamilya, mag-boyfriend ka na. 'Di ba? Kapag ka ganoon at mapipilitan ka lang, huwag. 'Di ba? Dapat manggagaling yan sa iyo. Gusto kong subukan na makipagrelasyon na.
But then again, bago ka nga pumasok o kung meron ka talagang intensyon na pumasok sa isang relationship, you should be able to know your worth. Okay? Know your worth at dapat hindi masisira yung mga standard sa pagpili ng lalaki na manliligaw sa'yo, makikipagkilala, yung mga ganyan. But also, be approachable din. Total, dyan naman talaga nag-uumpisa ang komunikasyon. 'Di ba? Yung pagkilala sa isang tao, dapat approachable ka. 'Di ba? Hindi yung parang sarado at parang ang hirap mo naman nakausapin. Okay, Ana? Sa ngayon, take it easy. Relax. Okay? At kailangan hindi ka basta-basta nakikinig sa mga kwento ng mga tao doon, lalo na sa mga hindi magaganda na mga resulta ng pag-ibig. Hayaan mo na lamang na guidelines mo yon, mga paalaala, di ba, mga gabay sa pagpili. Pero hindi naman kakaiba-iba ang mga tao di ba? Kaya kilalanin mo maigi yung manliligaw sa'yo o yung mapipili mo bilang first boyfriend mo. At tandaan mo na ang pag-ibig ay para sa mga matatapang. Kapag ka ikaw ay madaling makinig at maapektuhan ng mga sabi-sabi, hindi para sa iyo yan. Dahil lalong-lalo na kapag dalawa kayo nag-uusap, meron lang alingaw-ngaw na narinig, sinabi nung kaibigan, sinabi ni ganito, sira na yung relationship ninyo. Hindi ganoon. 'Di ba? Huwag maniwala basta sa mga sabi-sabi. Okay, kilalanin mo na maigi at buong tapang mong harapin ang pakikipagrelasyon ng merong tamang intensyon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa mga totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts at sundan nyo rin kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website sa truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.